Ang panimulang kwento ng Chapter 38. Isang puting buhok na cultist ang nakahandusay na talo at duguan sa mga bato. Ang kanyang maitim na pakpak ay nakalatag sa lupa. Malapit sa Stargazing Lake, sina Lin Xinghe, Wang Tiantua, at Xiaoyan ay naglalakad sa tabi ng isang cliff na nakadungaw sa tubig. Napansin ni Xiaoyan na ang paligid ng lake ay na-block off na ng demonic cult. Nang marinig iyon, nag-alala si Wang Tiantua at nagtaka kung naparito sila para kay Su Hong. Sumagot si Lin Xinghe na mahirap itong matiyak at nagmungkahi na baka naghahanap din sila ng treasure. Dahil napagtantong seryoso ang sitwasyon, hinimok ni Wang Tiantua ang grupo na bumalik agad sa martial artist base at i-report ang pagpapakita ng mga demonic cultists. Mabilis na tumakbo ang tatlo sa kagubatan patungo sa base. Habang tumatakbo, itinuro ni Wang Tiantua na tila may mali, dahil ang lugar sa paligid ng Stargazing Lake ay na-seal off na. Dapat ay nagkaroon na ng reaksyon mula sa martial artist base. Nagulat si Lin Xinghe sa implikasyon nito at nagtanong kung ang ibig niyang sabihin ay baka nagtutulungan ang base at ang demonic cult. Habang tumatakbo, inilabas ni Wang Tiantua ang kanyang communication device at sinabing direktang kukontakin ang kanyang ama upang ang mga reinforcements ay masecure ang kapwa martial artist base at Stargazing Lake sa parehong pagkakataon. Ang kanyang urgent report ay mabilis na nakarating sa manor ng City Lord. Sa loob ng manor, nalaman ng ama ni Wang Tiantua ang sitwasyon. Agad niyang napagtanto na si Su Hong ay dapat na nasa malapit din ng Stargazing Lake at hinalaan na ang tunay na target ng demonic cult ay siya. Galit na galit, idineklara niya na siya mismo ang mamumuno sa mga tao doon ng mabilisan. Samantala, malalim sa kagubatan, isang massive gravity field pulsed gamit ang nagpupumiglas na kapangyarihan. Ilang mga celestial cult followers ang naghihintay sa gilid nito. Kinwestiyon ng isa sa kanila ang lumalapit na masked assassin boss, na nagtatanong kung bakit ito bumalik ng mag-isa at kung nasaan ang iba. Nakatayo sa malapit, nakikinig si Bai Ao habang ipinapaliwanag ng masked assassin boss na gumamit si Su Hong ng mga trick na nagresulta sa matitinding casualties sa kanyang mga tauhan. Nagulat si Bai Ao at kinwestiyon kung paano ang higit sa 10 Tier 3 martial artists ay nagawang mapuksa. Ipinaglaban niya na kahit ang 10 Tier 3 Wild Boars ay hindi dapat natalo ng isang Tier 2 martial artist. Galit na ipinaliwanag ng masked assassin boss na si Su Hong ay nagtataglay ng isang napakalakas na 3-attribute fusion martial art. Isang bagay na hindi kailanman nabanggit sa intelligence report. Nagbabala siya kay Bai Ao na mamamatay din ito kung nandoon siya. Noong una ay binaliwala ito ni Bai Ao bilang isang dahilan at kinwestiyon kung paano magkakaroon ng isang free attribute fusion martial art. Gayunpaman, habang tumitingin siya sa gravity field, napilitan siyang umamin na malinaw na nagtataglay si Su Hong ng 3 attribute. Nagsimula siyang magtaka kung ang ganoong martial art ay tunay ngang umiiral. Tinitingnan ang gitna ng field. Napagtanto ni Bai Ao na anuman ang katotohanan. Ang mabigo ay hindi isang opsyon. Kung hindi nila papatayin si Su Hong, ang kanilang lord ang papatay sa kanila sa halip. Sa gitna ng dambuhalang gravity field, si Su Hong ay nakaupong cross-legged sa cultivation. Pagkaraan ng 2 oras, tumayo siya sa kanyang mga paa. Matapos suriin ang kanyang kondisyon, napagpasyahan niya na ang kapwa kanyang katawan at spiritual chi ay ganap ng nakarecover. Pinuri niya ang pagiging epektibo ng A-rank healing technique. Nang tumingin siya sa gilid ng field, napansin niya na ang mga miyembro ng demonic cult ay naghihintay pa rin. Napagtanto niya na hindi sila aalis hanggat hindi siya patay. Nagpasya si Su Hong na matapos makuha ang 3-star pattern dark purple bamboo. Aalis siya agad sa lugar na iyon. Hinawakan niya ang kanyang spear at nagsimulang kumilos patungo sa bamboo. Gayunpaman, sa sandaling nakahakbang siya ng ilang beses. Natuklasan niya na ang gravity ay muling tumaas ng marahas. Sa kabila ng mapandurog na pressure, sumulong siya at ipinaalala sa sarili na magtiis. Nanatili siyang may kumpiyansa, na kaya niya itong tiisin. Sa labas ng field, nagulat ang masked assassin boss nang makitang si Su Hong ay ilang hakbang na lamang ang layo mula sa bamboo. Ipinahayag niya na ang physical body ng kabataang lalaki ay higit pa sa normal. Isinumpa ni Bai Ao ang sitwasyon. Bigo na ang isang pambihirang 3-attribute genius ay nakatayo sa harap nila.
Binunot ng masked assassin boss ang kanyang sandata at isinaad na sa sandaling alisin ni Su-hong ang bamboo. Ang magnetic field ay maglalaho. Sa puntong iyon, paliligiran at papatayin nila ito. Nangako siyang pupunitin si Su-hong ng pira-piraso. Sa ilalim ng matinding pressure, sa wakas ay narating din ni Su-hong ang bamboo matapos ang ilang masasaklap na hakbang. Nakatayo sa tabi nito, napansin niya na ang bamboo ay nadurog na pala at naging pulbos dahil sa gravity. Isang tatsulok na metal fragment ang nanatiling ganap na buo sa ilalim ng bamboo. Sa paghihinala na maaari itong maging isang treasure, pinulot niya ito at sinuring mabuti. Hindi niya matukoy ang material at walang nakitang espesyal tungkol dito. Para subukan ito, sinubukan niyang ibaluktot ang fragment gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit hindi ito gumalaw. Pagkatapos, nahiwa ng matalas na gilid ang kanyang thumb. Sa sandaling dumikit ang isang patak ng dugo sa fragment. Natunaw ito at naging liwanag at direktang nag-merge sa kanyang kamay sa pamamagitan ng sugat. Instantly, kumalat ang mga multicolored energy veins sa buong katawan ni Su-hong habang ang lahat ng 7 uri ng spiritual chi ay sumabog sa loob niya. Isang system notification ang lumabas sa harap niya, na nag-iimporma sa kanya na nakuha niya ang 7 Gods Cauldron Fragment. Sa pagkaunawa na malamang ay isa itong treasure na may kakayahang mag-improve ng cultivation. Agad na umupo si Su-hong at nagsimulang mag-cultivate. Sa labas ng field, demanded ni Bai Eo na malaman kung bakit biglang nag-cultivate si Su-hong. Habang ang masked assassin boss ay nagpasya na malamang ay pinulot nito ang misteryosong bagay. Sa loob ng field, isang dambuhalang pillar ng fiery energy ang sumabog sa paligid ni Su-hong. Mabilis niyang napagtanto na ang spiritual chi ng lahat ng 7 attributes ay tumaas ng higit sa 10 beses. Dati, magagamit lamang niya ang isang A-rank martial art ng ilang beses bago maubos ang kanyang spiritual chi. Ngayon, tinatansya niya na magagamit niya ang ganoong mga teknik ng 12-dosenang beses. Higit na mahalaga, ang 3 attribute fusion na matagal niyang pinaghirapan ay sa wakas ay matagumpay na nakumpleto. Isang golden glow ang pumulibot sa kanya habang isang tricolored orb ang nabuo sa pagitan ng kanyang mga kamay. Nag-update ang kanyang status screen. Vitality, 707.5. Spiritual Power, 501. Physique, Overlord Body or Spirit Rank 6.5%. Items, 7 Gods Cauldron Fragment. Matapos suriin ang impormasyon, napagtanto ni Su-hong na ang 7 Gods Cauldron ay binubuo ng 100 fragments. Kung ang isang solong fragment ay nagpataas ng kanyang lakas ng ganoon katindi. Nagpasya siya na ang kumpletong treasure ay tiyak na nasa itaas ng S-rank. Nagsimula siyang magtaka kung gaano siya kalakas kapag nakolekta niya ang lahat ng 100 piraso. Sa pagtayo sa kanyang mga paa, nakaramdam siya ng lubos na kumpiyansa. Sa kanyang matagumpay na 3 attribute fusion, at ang napakalaking reserves ng spiritual chi, wala na siyang nakitang dahilan para tumakas pa. Nagpasya siyang oras na para tapusin ang lahat. Hawak ang star bamboo ng patayo, tinipon niya ang kanyang lakas. Sa gilid ng field, napansin ng isang celestial cult follower ang kanyang mga aksyon at nagbabala sa iba na malapit ng bunutin ni Su-hong ang dark purple bamboo. Sumagot ang masked assassin boss na alam na niya ito at mas gustong patayin si Su-hong ngayon higit kailanman. Hinawakan ni Su-hong ang bamboo gamit ang 2 kamay at hinugot ito mula sa lupa. Ang dambuhalang gravity field ay instantly na nagkapira-piraso at naglaho. Sa sandaling mawala ang barrier, si Bai Eo, ang masked assassin boss, at ang mga natitirang cultists ay sumugod pasulong habang nakataas ang kanilang mga sandata. Nananatiling kalmado si Su-hong habang pinapanood silang lumapit. Itinataas ang kanyang spear, na ngayon ay fused na sa 3-star pattern dark purple bamboo. At may infused na kapangyarihan ng fire, wind, at lightning. Nagpasya si Su-hong na gamitin ang mga lumalapit na cultists para subukan ang buong lakas ng kanyang teknik. Isinaksak niya ang spear pasulong at nagpakawala ng isang dambuhalang orb ng pinagsamang elemental energy. Ang mga sumusugod na cultists ay agad na nakaramdam ng nakakatakot na kapangyarihan sa likod ng atake. Inilabas ni Su-hong ang teknik, na nagpadala ng isang mapanirang wave ng fire at lightning sa buong battlefield. Nilamon ng explosion ang mga umatake at dumana sa clearing.
Maraming cultists ang naitapon sa ere habang winuwasak ng atake ang kanilang rank. Nang magsimulang mapawi ang usok, ang battlefield ay ganap ng nawasak. Ang lupa ay natupok. Ang mga labi ay umuusok sa buong clearing, at maraming celestial cult followers ang nakahandusay na patay. Ang ilan ay naging mga umuusok na kalansay na lamang. Lumahod si Bai Eo sa lupa. At sa malapit, bahagya na lamang nakatayo ang masked assassin boss. Puno ng mga sugat, nagpasya siya na malamang ay nakuha ni Su Hong ang divine fragment. Kung hindi, walang paraan para maging ganoon siya kalakas ng napakabilis. Sa sandaling iyon, isang pares ng boots ang lumitaw mula sa usok. Humakbang pasulong si Su Hong habang hawak ang kanyang spear, habang ang mga apoy ay kumakalampag sa paligid niya. Sinabi niya na tila naging kasiya-siya ang kanilang laro sa pangangaso. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila na ngayon na ang kanyang turn. Oras na para gawin ang pangangaso. At dito nagtatapos ang Chapter 38.